So ibig sabihin po, the armed forces of the Philippines and the PNP do not need to arbitrate power upon them. Hindi kailangang agawin nila ang poder at kapangyarihan sa gobyerno, subalit kailangan nilang protektahan ang pag-iral ng batas at ang integridad at dignidad ng gobyerno at ang konstitusyonal na pamumuno sa loob ng gobyerno kung ang pinakaulo ng gobyerno ay nasasangkot sa malubhang krimen. Yan po. Malinaw ang binabanggit po na yan sa ating saligang batas. And therefore, kailangan ma-realize yan ng ating mga men and women in uniform services na Rudy Ampo, hindi po mali na manawagan ng resignation ni Marcos ang taong bayan, and even in historical context, nung panahon po na naiiskandalo ang Office of the President, when the former President Joseph Estrada was so embroiled in the scandal of wetting payola na itinuro din ni Manong Governor Chavit Singson noong year 2001, si Erap Estrada po ay nasa ilalim ng isang sitwasyon na nagiging author at operator ng mga pagkuha ng iligal na patong sa sugal. Bagamat hindi malinaw kung siya ay may malaking ninakaw sa kaban ng bayan o pondo ng pamahalaan, but what was clear nang ibinulgar ni Governor Chavit Singson na si Joseph Estrada ay patong sa mga sugal, pati ang pamilya niya, it was also a clear betrayal of the public trust, a culpable violation of the Constitution, which is no different from the very real accusation pointed to Marcos by Senator Amy Marcos, no less than his sister, that he is involved in the chronic or matagalang pag-aabuso, a culpable violation of the Constitution and a betrayal of the public trust or the mandate of the electorates on him. At hindi lang yun, itinuro pa siya ni Saldico with all circumstances and related testimonies pointing to Marcos as the principal author of the crime of the century kung bakit nagkaroon ng mahigit 1 trilyon na pagkawala at pagkalugmok ng pondo ng gobyerno dahil sa pagnanakaw na pinamunuan ni Marcos Jr. These are real, serious crimes, not only krimen. Ito po ay malulubhang paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa mandato ng soberanyang kapangyarihang ipinagkaloob kay Marcos ng taong bayan na nararapat bawiin. Mga kababayan, so sabi ni ako si Imbang Kalimbang, may dalawang mga magagarang unit ng condominium, si Brownie. Naririnig ko rin po yan. Ang sabi nga, building na ang pinagmamay-arian niya, hindi lang condominium units, no? Rowena Sanchez. Okay. Malinaw din po ang binabanggit sa saligang batas. Now, when the President will be rendered incapacitated permanently, meaning nabaldado siya at hindi na po siya pwede pang mag-function on a normal process bilang presidente, permanently incapacitated. Number 2, resignation, which is a constitutional option for Marcos to take that kind of option. Pwede po siya mag-resign, mga kababayan. At ang pangatlo, in case of death, o mamatay siya, halimbawa lang, na-overdose siya ng, alam nyo na, ang sinabi ni Senator Amy Marcos, at nagkaroon siya ng komplikasyon at pumanaw siya. So death, permanent disability, or permanent incapacity, resignation, at pang-apat, impeachment, mga kababayan. So, malinaw na ang papalit sa kanya, according to the constitutional succession of power, is the Vice President. So, when the armed forces of the Philippines may possibly withdraw the recognition of Marcos as their commander-in-chief, pwede po bang hindi nakabatay sa saligang batas ang ating susundan
kung sino ang papalit kay Marcos Jr.? Hindi po. Ang papalit kay Marcos Jr., kihodang si Sara Duterte yan, sapagkat siya ang nahalal ngayon bilang Vice Presidente. Susundan natin ang nakasaad sa saligang batas. At yan ang problema ngayon ng Roman Catholic Church, ng dilaw at pink na mga zumbis ni Hontiveros, ni Dilimaw, ni Trillanes the Jokeman at mga kabalahibo nila. At ganun din po ang mga urban operatives ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at mga kasabwat nila. Hindi nila pwedeng ipanawagan ang Marcos resign. Kaya gusto nila Marcos remain. Kasi sa Luneta, ang papalit ay isang Duterte na kinatatakutan nila na posibleng magiging strong rule of law and decisive political leadership ang matitikman nila, kaya hindi nila magagamit at mauuto ang gobyerno ni Sara Duterte kung siya po ang papalit sakaling si Marcos ay matatanggal sa alinmang apat na options na binanggit ko na nakasaad sa saligang batas. Number 1, resignation kung mag-resign si Marcos. Number 2, impeachment kung ma-impeach siya at ma-convict sa impeachment court sa Senado. Number 3, na incapacitate siya, nabaldado siya permanently. Or number 4, namatay siya. Sa alinmang mga kalagayan na binanggit ng saligang batas, hindi pa rin matatanggap ng simbahan Katolika at ng mga kaalyado nilang at mga yellow-pink zombies na ang papalit according to the constitutional line of succession si Sara Duterte. Kihodang gusto man o hindi ng simbahan Katolika at mga kabalahibo ng kaalyado nilang mga pulpol na mga magnanakaw at mga mandarambong din sa pundo ng bayan, kasabwat ni Romualdez, itong mga grupo na sumasama sa rally nila sa November 30 sa Luneta, wala pong pakialam ang taong bayan sa inyo. Kung ang magiging kalagayan ay magre-resign si Marcos, matatanggal siya, by all means na nakalagay sa saligang batas, ang susundan po dapat ang nakalagay sa pinakamataas na batas ng ating bansa, the constitutional line of succession. Else mandang, si Soto daw ang ipapalit na president pag mag-resign si Marcos at si Sara. Kaya nga po, ang panawagan nila, resign Marcos, resign Sara. Pero actually, gusto nila Marcos remain, hindi Marcos resign. Kasi nakikinabang sila ng todo-todo sa mga pondong pinagnanakaw nila Romualdez at Marcos. At takot sila na magkaroon ng isang malakas ang loob, may paninindigan, at pwedeng humagupit ng batas laban sa kanila. And that is the reason that they are adamant. Nag-aalangan sila kay Sara Duterte. Okay. Hindi pwedeng outside of the Constitution ang ating ipapalit sakaling si Marcos po ay matatanggal sa kanyang pagiging presidente, lalo na kung mag-resign siya, sapagkat magiging magulo ang ating bansa. Kailangan po sundan natin ang saligang batas so that there will be legal framework and constitutional basis kung ano po ang pagpapatuloy ng pamumuno sa gobyerno. At hindi tayo mahuhulog sa civil war, sa civilian military junta, kagaya po ng kaguluhang nagaganap sa maraming bansa sa Africa at ganon din po sa bansang Myanmar, na hanggang ngayon po hindi stable ang kanilang demokrasya sapagkat nangingibabaw pa rin po ang civilian or ang military junta sa kanilang lugar. Kailangan po nasa framework ng batas.